So, good morning everyone. So, our topic for today is all about the evaluating Laplace transform. So, dito, meron po akong mga nilatag na mga formula, which is ito po yung gagamitin po natin dito sa evaluating Laplace transform. So, dun po sa last topic po natin is umabot ata tayo ng 6 problems. Pero sorry po kasi meron po dun isang problem na which is nalaktawan ko po or nakalimutan ko, which is yung problem number 3. Hindi po ako nakapag-solve ng problem number 3, which is nalaktawan ko po sa problem number 4, no? So, dito na lang, insert na lang po natin yung problem number 3, which is gagawin na lang po natin. Well, actually, ito yung problem number 3, which is nilagay ko na lang problem number 4, no? So, dito, doon kasi sa Laplace transform natin sa last topic po natin, which is nabitin po ako doon. So, ang gagawin ko ngayon is gagawa po ako ng isang random Laplace transform, which is i-evaluate po natin yan. So, pag sinabing random, ibig sabihin po combination ng iba't ibang Laplace, no? So, meron po tayong mga, which is kasama na po doon yung unang Laplace transform natin sa problem po natin, which is ano po yun siya, di ba? Yung ano po yun? So, yung combination na po, which is kasama na po mga hyperbolic, trigo, at yung mga constant na Laplace transform. So, doon po may ano po ko, so take note lang po. Doon po sa unang Laplace transform po natin is may mga formula po ako nilatag doon. So, ang sa akin lang po is sana tinake note nyo po yun. Dahil dito sa random Laplace transform is magagamit po natin yan. Kaya nga tinatawag siyang random Laplace transform, which is evaluating dahil halo-halong Laplace transform. So, iba't ibang problem sa Laplace transform ang may encounter po natin dito. Which is kasama na po dito yung mga formula na magagamit natin doon sa mga previous topic natin sa Laplace transform, no? So, ngayon, ang ginawa ko po, nag-additional po ako ng another formula which is sa Laplace transform na kung saan hindi ko po ito na-insert dun sa unang topic ko po sa Laplace transform. So, ito, take note nyo po itong formula na ito which is f of t is equivalent of f of s equal to Laplace of f of t. Sa madaling salita, yung formula number 1, yan po yung formula sa mga Laplace which is the function of Laplace which is kahit anong Laplace po. Although hindi man talaga ito ginagamit. Ang ibig sabihin lang po ng formula number 1 na yan is gagamitan na nyo po ng formula ang iba't ibang problem sa Laplace. So, ito yung magagamit po natin sa problem number 2. So, which is E. To, kasi ang ibig po nang sabihin ng formula number 1, that is f of t, f of s. So, ibig sabihin, ito po yun siya. F of s o Laplace of s or ito. Basta sa problem pa lang ng Laplace transform, yan na po yan. Indicate lang po niya na igagamitan niyo po ng Laplace daw yung f of t. So, kaya puro t dito. So, ngayon, ito naman, e to the at sin bt is equivalent of b all over s minus a quantity plus b squared. So, yan po yung formula nito. So, okay lang naman, pwede niyo po i-prove yan gamit yung integral ng infinity, no? So, masosolve niyo po yung ganitong formula. Pero, ang sa akin lang po kasi, nilalatag ko na lang po yung mga formula na kung saan yan po talaga yung gagamitin po natin. Which is, hindi na po tayo kasi kung tutuusin, pwede mo yan integrate which is dun sa infinity, which is para ma-prove. Pero pag in-integrate mo yan, mag-integrate ka pa ulit para makuha naman yung sagot sa problem na yun. So, mas maganda kung ilatag mo na lang yung formula na gagamitin or direct na lang, no? So, problem number 1 po tayo. So, para maganda masimulan natin. Dito pala is meron yung cosine dito which is a to the at, which is a, yan po yung function. Ibig sabihin, yan po yung numbers o coefficient ng function. For example, dito, yan po yun siya. Pero ito naman, hindi mo naman gagamitin dito kasi una sa lahat, hindi naman siya cosine, no? Hindi naman siya sa cosine. So, ngayon, ito yung formula, s minus a all over s minus a quantity plus b squared. Then, pag ganito naman, tn, f of t is equivalent of negative 1 to the power of n times f of n times s. So, ibig sabihin lang po niyan, ano ito? Derivation po ito. Dito po nagdi-derive po tayo. Ang ano po kasi dyan, yung letter n po na exponent na yan, yan po yung degree o yung degree ng Laplace, which is, alimbawa, pag ito, t squared, ito po yung 2, yung n po. Yan po, ilalatag nyo po yan. Then, ang ibig sabihin ng n po is a number of differentiation. O sa madaling salita, ang letter n po na yan, is yan po yung, dyan po naka-indicate kung ilang beses po kayo magdi-derive. Kung 2 po yung exponent sa t, pero ito, ang problem nito, hindi ito yung formula niya. Hindi ito, yung basic formula po. So, for example lang naman. So, ayun ba, pag 2, ibig sabihin lang po, magdi-differentiate po kayo in 2 times dun sa
pagkuha niyo po ng Laplace. Then after that, i-multiply niyo po sa negative 1 to the power of n, which is yung 2. So yan po yun. So mas maganda kung mag-solve po tayo para mas maintindihan po natin. So take note niyo na lang po yung mga formula dahil ito yung gagamitin po natin sa mga problem na po ito. So ngayon, sa problem number 1, the Laplace of s, no? Laplace of s. The Laplace of, saan ba tayo? Problem number 1 pala tayo, no? So Laplace of s. 5 pala ito, sorry. Hindi pala s, 5. Kasi kung s yan, which is direct formula na yan. So the Laplace of 5, so yung constant, no? Ano ba yung formula ng constant? Diba alam nyo na yun. Ang formula ng constant is 1 all over s pag ni-Laplace mo. So ibig sabihin lang po, ang magiging nito, factor of the 5, so 1 all over s. Diba? Yung formula ng constant, pag constant yung ilalaplace po natin 1 all over s. So multiply yung 5 dito is 5 all over s. So ito na yung magiging sagot. 5 all over s. So kaya nga dito is random. So kailangan take note niyo yung mga formula na gagamitin natin kasi random problem po tayo, ha. So ngayon, problem number 2. So the Laplace of t squared. So ano ba yung applicable na formula sa t squared? So kung matatandaan natin, pwede natin i-separate ito. That is 2, the Laplace of t squared, no? So dito, meron na po kayong idea. Bakit? Kasi t squared. Ano ba yung t squared? Sir, ang formula ng t squared, that is n factorial all over s to the power of n plus 1. So yun yung formula. So that is 2 multiply n factorial. Ano ba yung n? Ang n po, that is an exponent of the t. So 2 yan. So that is 2 factorial all over s n plus 1. So 2 plus 1 dahil ang n po, that is exponent, di ba? So ngayon, ito, ano ba yung 2 factorial? That is 2 times 1, that is 2, di ba? Times 2, that is 4. So that is 4 all over what? All over s to the 3 dahil 2 plus 1, di ba? So yan na po yung sagot sa problem natin sa number 2. So dito sa mga unang problem po natin, medyo madali-dali pa lang. So para ma-recall po natin yung mga formula na previous topic po natin. So dito naman sa problem number 3, that is the Laplace of 3 cosine 2 theta. So ngayon, isi-separate po natin yung 3. Then ito po yung ilalaplace po natin, that is 3. So that is 3. Ito na yung 3 ni properties of Laplace po natin. So ngayon, ilaplace natin ang cosine of what? Cosine of 2 theta. So ngayon, ano ba yung kasi hindi naman siya hyperbolic, no? So hindi siya hyperbolic. Ano ba yung Laplace ng cosine? So ang Laplace ng cosine po, tandaan po, ang Laplace ng cosine, that is s all over s squared plus a squared, no? So that is 3 all over, multiply by what? By s po. All over what? S squared plus a squared. So ngayon, ang a po is yung 2, yung coefficient ng t. So that is 2 squared, no? So simplify, that is 3 all over s squared plus 4, no? So yan. Yan na yung sagot. So 3s pala, sorry. Kasi 3 times s, that is 3s. So ito na yung sagot natin sa problem problem number 3 natin. So proceed po tayo sa problem number 4. So dito medyo mga basic pa naman. So dito, the Laplace of sine h 2 theta, which is hyperbolic. So ano ba yung formula ng hyperbolic? So ang formula ng hyperbolic, that is a, pag sine po, that is a all over a squared minus a squared, no? So ganito yan, a all over, yan po yung formula ng hyperbolic minus a squared. So dapat hindi ko na yan nilalatag dahil familiar na po kayo, no? So siguro, gawin nyo is take note yung mga formula kasi gagamitin po yun natin yan. Mahalaga po yan. Lalong-lalo na sa board exam. Hindi po yan given, ha. Hindi po given ang formula ng hyperbolic. Mismong i-memorize mo yan o i-familiarize mo na lang. Kung ayaw mong familiarize, i-prove mo gamit tong integral. Pero sayang yung oras. So mas maganda kung familiarize na lang, no? So madali lang naman yan i-familiarize dahil hindi naman siya masyadong mahaba, no? So yan ang formula ng hyperbolic. So that is s all over s minus a. So ang a po natin, that is the coefficient of t. So that is 2 squared, no? So simply s all over s squared minus 4. So ito na yung sagot sa problem number natin. The problem number 2 pa yan or s. Sorry. Letter A pala, no? So A. A yung kanina sa taas, so that is A. So kung A yan, that is 2. So may 2. Sorry. Gamali ako. So ngayon, problem number 5. So anong gagawin natin? So separation, no? So ito yung unahin natin kasi may operation na positive. So unahin natin ito.
So, mas maganda i-factor out muna natin para step by step. Yan, siguro naman kayang-kaya na yan. So, yan. Try natin, that is 5. Ano ba yung Laplace ng t cube? Sir, ang t cube, that is n factorial all over s plus 3 plus 1. So, that is n factorial. Ano ba yung n? That is the exponent of t. So, 3. 3 factorial all over what? 3 ba yan? Or 2? So, that is 2 pala. Sorry. 3 pala. Sorry. 3 yan. 3. Kalimutan ko 3. Sa problem number 6 pala yung 2. So, yan 3. That is s 3 plus 1 kasi n plus 1. So, dito naman plus 3 multiply by sign. Ano ba yung sign natin? O, ang sign po natin that is a all over s plus a. So, that is a. Ano yung a natin? That is 4, no? 4 all over s plus a. Ano yung a natin? That is 4. Kasi ang formula ng Laplace of sign, that is a, letter a po, letter a all over s squared plus a squared. So, that is 4 squared. Yan. So, simplify po natin. Ano ba yung factorial ng 3? 3 times 2, that is 6. 6 times 1, that is 6. 6 times 5, that is 30. Kasi dito, 30 all over s to the 4. Tama? So, s to the 4 po yan. Ayan, s to the 4. So, dito naman, 3 times 4, that is 12. So, operation that is 12. All over what? All over s squared plus 16. Tama ba? Yan. S squared plus 16. So, yan po yung sagot sa problem natin sa number 5. And proceed po tayo sa problem 6. No? So, dito, dadamihan ko yung mga problem. Siguro, abot ako ng problem 20. Bago po ako mag-proceed sa inverse of Laplace. Kasi yung last topic po natin, that is the inverse of Laplace. So, isulat muna natin yung problem natin sa number 6. Kasi tapos na tayo sa 5, no? So, yan. Problem number 6, problem number 7, problem number 8, and problem number 9. So, pasensya na kung hindi po magkakasunod yung paglatag po natin ng mga problem dahil magkaiba-iba po ang haba ng solusyon nito. Katulad nito, may clear lang ito, then nilagay ko na lang dito kasi maliit lang space dito. So, ngayon, nainan po natin yung problem number 6 dahil natapos na po natin yung problem number 5. So, the problem number 6, that is the Laplace of t squared plus 4t minus 5. So, gawin po natin. Ano ba yung unahin natin? Unahin natin yung t squared kasi separation yan, no? Separation by addition and subtraction. So, ngayon, ang t squared, that is the n factorial. The Laplace niya is n factorial all over s plus 2 plus n. Because 2 plus 1. Because n is a exponent of t. So, that is n factorial. Ano ba yung n natin? Ang n po natin, that is 2 factorial all over s and 2 plus 1, no? So, yan. Yung sa, ano natin, sa number 6 po natin. So, ngayon, anong sunod natin? So, that is ito, yung 40. So, ganun pa rin yun, 4 factorial. Kasi ito, ano lang nito? So, 4 multiply by what? Multiply by t. Ano ba yung, pag pinapractice natin yung properties of Laplace po natin, yung 4, that is t sa coefficient of 1. So, 1 factorial na lang, no? All over what? All over is 1 plus 1. Tama ba? Then ito constant. So, constant that is 5 multiply by 1 all over s, no? Pag constant. So, yan. So, simplify that is 2 factorial. Ano ba yung 2 factorial? 2 times 1, no? So, that is 2 lang naman, no? 2 all over s squared. Dito, plus 4 all over. So, that is 4 all over s2. Yan, tama. Then dito 5 times 1, that is 5 over s. So, ito na po yung sagot natin sa problem number 6 po natin. So, sir, bakit niyo po palaging, ang tanong kasi dito, sir, bakit niyo po palaging pinaproperties yung mga ganito, yung 4 binababa natin. Kung dito na may coefficient, binababa natin. Kasi kapag hindi po natin yan binababa, minsan nagkakamali yung estudyante kasi hindi nila po binababa, which is mali po yun. Kasi tingnan niyo, pag hindi mo yung binababa, ano mangyari? That is 4 factorial. No? So, pag sinabing 4 factorial, that is, paano na yun? Baka ang gawin nila, sir, 4 factorial na lang dahil 4 ito. Hindi po yung ganon. Dahil, ang ano po kasi dyan, ang, ano ba tawag dito? Ang factorial po is nagsisilbi po yan by the n o yung exponent. So, that is 1, kaya 1. So, pag ang gawin ng estudyante, hindi nila ibaba yan, gawin nilang 4 factorial, which is mali po.
So, dapat po, ang n factorial kasi sa formula niya, n factorial. Ang ibig sabihin ng n, yan po yung exponent, di ba? So, yan. So, burayin na lang natin ito kasi hindi magkasi sa problem number 7. So, copy na lang mo yan o i-post nyo muna. So, yan. Problem number 7 po tayo. So, yan. Dire-diretso. Problem number 7. Burayin natin. So, isa na yung 10 bura. So, dito na. Mahirap itong burayin. So, problem number 7. So, yan. Anong gawin natin sa problem number 7 na yun? So, gawin natin separation muna, no? Separate natin yung mga ano natin. So, kung titignan niyo po yung problem number 7, may kaparehas po yan. So, kaya, gawin na lang natin properties para hindi tayo magkamali. That is e to the 40, no? Plus 5. The Laplace of e to the negative 3t. So, yan. Siguro naman malinaw siya yan. The Laplace po of the e to the negative 3. So, negative 3 o t. So, pinraparties po lang natin yung mga coefficient, no? So, nung exponential. So, that is 3 multiply. Ano ba yung e to the 40? Di ba? Ang e to the 40, that is what? That is the, ano ba to? 1 all over. Natatandaan niyo yung ano natin? Yung formula natin sa pag well, actually kasi ito e exponential, which is, e po, doon sa formula, letter a po yung 4. So, e ganito po yan siya. Sa formula, that is ganito. So, e to the 80. So, ang formula niyan, that is 1 all over what? Ang magiging formula ng e to the 80, that is 1 all over. Kasi, tingnan mo, kasi ang exponent, that is 1 all over s minus a. Yan po yan. So, check nyo na lang kung ano yung nakalagay doon sa formula pag yung ano po natin, yung ano po natin, that is ganito. Kasi yung letter A, yan po yung 4. So, ganun po yung formula dun. So, ayan. So, tandaan lang yung letter A, that is 4, no? So, magiging what? Magiging, ano ito siya? Magiging 1 all over S minus 4. Bakit? Kasi yan po yung A. Then, dito naman 5. Then, dito, multiply by 1 all over what? Yung S minus plus 3 na lang. So, sir, bakit naging positive yan? Kasi tingnan mo, ano ba yung formula ng e to the 80? Ang formula ng e to the 80, that is 1 all over s minus a. So, sir, bakit naging positive? Dahil minus times negative 3, that is positive 3. So, ganun pa yan. So, multiply mo na lang. That is 3 all over s minus 4. Then dito, that is negative operation, that is 5 dito, no? 5. So, pangit na siya. So, that is 5. That is 5. Then dito, that is s plus 3. No? Tama ba? So, tama naman. So, yan ay magiging sagot natin sa problem number 7 po natin sa Laplace transform. So, proceed po tayo sa problem number 8. So, rito damihan po natin para mas maganda yung maraming problem para ma-practice po tayo masyado. So, dito, the Laplace of cosine 5t minus sine 6t. So, separation natin, that is the Laplace of cosine of 5t minus the Laplace of sine of 60, no? So, yun, ang gagawin natin dyan. So, ang gawin po natin dyan is, since na na-separate po natin yun, ang tanong, ano ba yung formula? Ano ba yung Laplace ng cosine? Sir, ang Laplace ng cosine, that is s all over s squared plus a squared. So, yan. So, mas maganda kasi yung kabisado mo yung formula, no? So, that is a all over a squared, no? A squared plus a squared. Kaya lang, ang a po is 5. So, that is 5 squared, that is 25. Tama kayo dyan, 25. So, ngayon, dito naman, negative yung operation. Ano ba yung sign? Sir, ang sign po is, ang formula po ng Laplace ng sign, that is letter A. Ano ba yung letter A? That is 6. Letter A all over A squared plus A squared. So, plus 6 squared. Ano ba yung 6 squared? That is 36. Di ba? So, ito na yung sagot natin sa problem number 8. So, sinurkat ko na lang. So, kung gusto niyo ilong method, walang problema. So, yan. Kasi, pag ano natin, familiar na po tayo, madali na lang, no? So, problem number 9 po tayo. So, problem number 9, that is sine edge 70. So, ibig sabihin, hyperbolic. Bakit? Kasi may edge. So, ano ba yung formula ng hyperbolic pag sine? So, ang formula ng hyperbolic pag sine, letter A all over A squared, no? A squared minus A squared. So, ganito po yung pag hyperbolic. That is A all over A squared minus A squared. Yan. Pag hyperbolic ng sine, yan po yung formula. So, that is what? Yung letter A, that is 7. So, 7 all over what? A squared minus A. Ano ba yung A? That is 7. Ano ba yung 7 to the power of 2? Ano ba yun? That is 49.
So, negative 49. Kapag yung 7 in exponent natin, naglagay tayo ng rest 2, no? So, that is 49. So, ito na yung magiging sagot natin sa problem number 9. So, di ba, medyo madali-dali lang naman, no? So, basta familiar lang. Ang tips lang kasi dito, hindi mo kailangan i-memorize ang formula ng Laplace. Okay lang, pag memorize ka o sanay ka mag-memorize. Pero, ang maganda kasi doon, dapat i-familiarize mo na lang, no? So, yun kasi maganda kasi doon. So, wala pa tayo sa inverse. Pag inverse na, medyo nakakalito na. Pero, makakaya rin naman pag marami ka ng problem na na-solve sa inverse, no? So, talagang practice and practice na lang. So, proceed po tayo sa problem number 10. Kasi siguro, I think, hanggang problem number 20 po tayo dito, no? So, proceed po tayo sa problem number 10. So, problem number 10 na po tayo sa Laplace transform. So, medyo marami-rami na tayo. Kakarami na tayo. So, ngayon, the problem number 10, no? Laplace of cosine 90. Ibig sabihin yan, hyperbolic. Bakit? Kasi naka-edge yan. So, ano ba yung formula ng hyperbolic pag cosine? So, ang formula ng hyperbolic pag cosine is, ano yan? S all over S squared minus A squared. So, tama. So, that is S all over what? A squared minus A squared. So, ngayon, ano yung A? So, ang A po, that is 9. So, 9 squared. So, that is A squared all over A squared minus 9. Ano ba yung 9 squared? So, ang 9 squared, that is 81. So, ito na yung sagot sa problem number 10 po. Ang problem number 10 po natin. So, ngayon, proceed po tayo sa problem number 11. So, the problem number 11, the Laplace of sine edge 60, no? The Laplace of sine edge 60 plus sine 60. So, kung tutusin, sir, baka sir, ano yan? Gagamitin natin yung hyperbolic na formula. O, yung hyperbolic. Pero, combination po yan ng hyperbolic at hindi hyperbolic. Kasi tingnan nyo, ito sine edge, ito sine lang. So, ibig sabihin hyperbolic at hindi hyperbolic. So, baka malito kayo, ang gamitin nyo parehong hyperbolic. Ha? Mag-ingat po kayo, be careful sa pag-solve ng mga Laplace dahil minsan may mga nakakalito rin na problem. So, ngayon, the Laplace of sine edge, which is hyperbolic, is what? Ang formula po ng, nababanggit ko na tuloy ang every formula. So, ang formula po ng hyperbolic ng sine, that is S. That is A pala, sorry. That is A all over A squared minus A squared. So, kung A po yan, ano yung A po natin? That is letter 6 kasi yan po yung coefficient, no? So, that is 6 all over what? A squared minus A squared. That is 6 pa rin, di ba? Sorry, hindi A squared, kundi 6 squared. Formula tuloy ako. So, yan. So, ngayon, dito naman tayo. Operational positive, that is sine. Ano ba yung formula ng sine? Hindi po hyperbolic yung, ano ba yung Laplace ng sine? Hindi po yung Laplace ng hyperbolic na sine. So, ang Laplace ng sine, that is A all over A squared plus A squared. So, that is A, ang letter A mo is letter 6. So, always po tandaan po natin na ang letter A is, yan po yung coefficient ng mga function natin. Always po yan po yung letter A, nagre-represent by letter A. Huwag niyo pong gawing coefficient, huwag niyo pong gawing letter A yung dito. Halimbawa, kung naglagay ako dyan ng 6, baka gawin nyo 6 ang nilagay dito. O dahil nagkataon lang na 6 pareho. Kung 5 yan, wag nyo gawing, halimbawa, kung 5, merong 5 dito, wag nyo gawing 5 dito. Ang gawin nyo, i-properties of Laplace nyo muna, bago nyo i-multiply sa 6, no? So, pag nakuha yung 5 dito, that is 5 times 6 na lang, no? So, that is 30. So, hindi naman talaga, hindi naman yan yung letter A. Ang letter A po is always po yan dito sa function, yung coefficient ng function mismo. So, dito, sine is A squared plus 6 squared. Kasi A squared plus 6 squared. So, ngayon, simplify na lang po natin. So, that is 6 all over what? A squared minus 6. Ano ba yung 6 na exponent niya is 2? That is 36. No? Plus 6 all over A squared plus 36. Yan. So, kung okay pa sana ito, kung ganito, halimbawa, kung pareho sana ito, okay sana isama up na lang natin. No? So, that is 6 plus 6, that is 12. Pero hindi po yung ganun dahil magkaiba po yan sa denominator. That is the not common denominator. No? So, ito yung magiging sagot natin sa problem number 11 po natin. Then, proceed po tayo sa problem number 12. So, problem number 12, that is the Laplace of e to the power of 2t sine of 3t, no? So, ibig sabihin lang po yan, kung pagbabasihan po natin yung formula natin, So, problem po natin sa number 12. So, ibaba po natin. Ano yung magagamit natin na formula? Sir, ano yung e to the 2t? Ano ba yan?
So, ang e to the 2t, tingnan nyo, ang e to the 2t, ano ba yung problem? Tingnan nyo, ano yung problem? Ang problem po, sir, is e to the 2t sin 3t. Di ba pareho yan dito? Kasi tingnan nyo, e to the 2, ano ba yung 2? Yan, sir, ang 2 po, kapag sinasabi nyo po yung coefficient, ang ibig sabihin po ng 2, that is letter A. So, ito na yung letter A. So, ang t is ito. So, ang sin ito. E, ano yung B? Ito. So, sir, di ba? Di ba ang 3 po, di ba coefficient ng t, that is letter A? O, letter A. Kung hindi po siya kombinasyon ng exponential, letter A. Wala tayong problema, letter A yan. Kayo mag-alala, letter A yan. Pag hindi yan kombinasyon ng exponential. Kaso, kombinasyon ng exponential. Kaya ito yung magagamit natin. Kaya nga naglatag ako ng formula dito, which is yan po yung magagamit natin. So, sundan lang po natin yung formula. Ang B po, yan po yung 3. So, ano yung nauna? That is B. So, that is 3. All over what? S minus A. Ano yung A? Ito yung 2. Kasi yan po yun siya, di ba? So, that is 2. Quantity plus B squared. Ano yung B? That is 3. So, that is 3 squared. So, simplify po natin. That is 3 all over S minus 2 quantity plus what? Plus 3 squared. Ano yung 3 squared? That is 9. So, ito na. Yan na. Yan na yung sagot sa ano natin. Yan na yung sagot sa problem number 12 po natin. Then, proceed po tayo sa problem number 4. So, tingnan niyo yung problem number 4. Di ba magkapareho yan? Combination ng E, combination ng exponential at trigo. So, ngayon, cosine naman. So, doon tayo sa cosine, no? So, sundan lang po natin yung formula. That is what? That is S all over A. Ano yung A? Ito, yung 5. All over cosine. Ito pala. All over S minus A. Ang A po natin is 5. Diba? Kasi yan po yung siya. Letter A. That is 5. Quantity, no? So, ngayon, plus B squared, no? Plus B squared. So, parang walang letter A at letter B na lang pinagkaiba nila. So, letter B, yung plus B squared, that is what? That is 6 squared, no? Yan. So, simplify. That is S minus 5 all over S minus 5 quantity 6 to the power of 2, that is 36. So, ito na po yung magiging sagot natin sa problem number 13 po natin. Yan po. So, proceed po tayo sa 14, 15, 16, 17. So, malapit na tayo mag 20. So, I think na siguro the last problem ko is problem number 20 na, no? So, yan. Problem number 20. So, burahin natin yung problem. So, tandaan, saan ba tayo nag-stop kanina? Yung problem number 13 tayo nag-stop, no? Yung problem number 14 na po tayo. Ilagay mo natin yung problem number 14. That is 14. The Laplace of e to the 2t sin of 40, no? So, sa ano naman tayo sa 15? So, ano bang maganda sa 15? So, gawin natin ganito, Laplace of parang ganun, no? So, parang ganun sa kanina, that is 40 para mas ano natin, ma-practice po natin masyado. So, gawin natin e to the 40 naman. 40 cosine of 2t, no? So, the 16 po, saan natin lagay yung problem number 16? Siguro dito na lang, no? So, dito na lang sa problem number 16, dito na lang. So, Laplace of dito, yung mga basic ganyan, 6e, 5t. So, damihan na lang natin para mas maganda. That is e to the 3t. Ano pa maganda? So, that is 5 a cube. So, ano pa? 4. So, sir, tama na yan. Nagsabi yung estudyante, sir, tama na yan. So, okay naman siguro ganyan karami, no? So, para mas maganda kasi marami-rami. So, ngayon, yan. Subukan natin yan. So, unahin natin yung problem number 14 po natin. So, problem number 14, kung titignan po natin yung problem number 14 is pero may pagkahawig dito, di ba? So, parang same lang. So, actually, same lang naman. So, e to the 2 theta, that is e to the at. Sin bt, that is sin 40. So, yan. A direct formula na lang. So, ano yung b?
That is, ang b po, that is ito yung 4 po. So that is 4 all over what? All over s minus a. Ang e po natin, that is what? Yung 2. So that is 2 squared, di ba? Kasi ang e po natin dyan is yung ano po, yung coefficient ng exponent. So that is 2. So that is plus b, that is plus 4 squared. So simply what? 4 all over what? S minus 2 quantity plus 16, tama ba? 16. I think tama naman. So, kasi 4 squared, that is 16. So ito na yung magiging sagot po natin sa problem natin sa number 14. And proceed po tayo sa problem number 15. So ang problem number 15 is kapareho lang naman nung ano dito naman kay cosine, no? So that is what? That is s minus a. Eh ang a mo, di ba? Yan yung coefficient ng exponent. So ano ba yung coefficient ng exponent? That is 4. Kasi 4t, di ba? So that is 4 all over what? All over s minus a. So ang a po natin, that is 4 quantity plus b, that is 2. Ang b po natin, that is 2 squared. So simply dito na lang sa baba. So simply po natin that is what? That is s minus 4 all over s minus 4 quantity plus 4, di ba? Kasi 2 squared, that is 4. So ito na yung magiging sagot po natin sa problem number problem number 15. Then sa problem number 16 na po tayo, no? So medyo nakakarami na tayo ng problem. Yan, problem number 16 na po tayo, no? So ngayon natin separation. So that is 6. The Laplace of what? Yung e to the 5t para mas madali. Okay naman, mentality na lang. Kung kabisado nyo na yung mga formula, no? Mental na lang. So that is plus 5 factor, yung properties of Laplace, that is t cube. Minus, ano ba dito? So dito na lang, no? Sinilid kasi, that is negative Laplace of what? Constant. So yan. So ano natin simplify? So ano ba yung e to the 5t? Ano ba yung e to the 5t? So ang e to the 5t, natatandaan ko yan kasi yan po yung formula ng 1 all over s minus a. Diba? So yung formula na dito, 1 all over s minus a. Yan, tandaan po, take note. Yan po yung formula pag exponential, which is yung e to the 5t. So ganyan din yung magiging formula nito. Then ito naman, ang magiging formula nito, that is n factorial all over s to the power of n plus 1. So parang ganun. Actually, hindi ko ito minimorize, pero na-familiarize ko na. Kasi kapag nag-solve ka ng problem na napakarami, halos ma-memorize mo na. Kasi ako, nung tinake ko ang differential equation, lahat po ng question sa box, which is inubos ko na. Kasi yun po yung taon na which is bakasyon po namin na parang na-addict talaga ako, which is yung na-enhance ako ng pag-solve ng mga problem. So ang ginawa ko, inubos ko na lang yung bakasyon ko, yung oras ko sa bakasyon, inubos ko sa pag-solve ng mga problem. So which is halos lahat ng problem sa box, which is doon sa kay Renville, naubos ko po. Pinagalitan pa nga ako ng tito ko doon kasi naubos ko yung bond paper niya. So yan, so okay lang yun. So dito, proceed po tayo sa problem. So yan, sa Laplace of e to the negative 5t, that is 6 all over what? That is 1 all over what? S. That is s squared, no? So s squared, hindi pala s squared, that is a minus a. So that is a. Ano yung a mo? That is 5t. Multiply by negative 5 quantity. Eh, hindi pala, walang quantity yan. Sa cosine pala yun, sorry. Pati ako nalito na. Dito, the Laplace of what? Dito magiging 1 all over s minus 3. Tama ba? So, I think tama naman. So, ito negative 4. So, dito na lang sa baba, no? Dito kasi kadugtong nito. So, dito na lang. So, yan. Nasa na ba tayo dito? Yung 5 to the what? Multiply by ano ba yung formula ng t cube? Sir, ang formula ng t cube, that is n factorial. Ang Laplace ng 10, ang Laplace ng t to the power of n, that is n factorial all over s to the rest of n plus 1. So, ang n po, tandaan po, ang n, yan po yung exponent. So, that is 3. So, that is 3 factorial all over what? S to the power of n. Ang n mo is 3. So, 3 plus 1. So, ito yung kagandaan pag pag inverse yan, babaliktad yan. So, medyo malilito ka dyan. Pero okay naman, maganda rin kasi masyado yun. So, ito, the Laplace of constant, that is 1 all over s. So, that is 4 to the 1 all over s. So, yan. So, simplify. Ito, 6 times 1, that is 6, no? So, that is 6. Dito, negative times negative, that is positive. So, positive 5 na yan. So, dito naman, dito, walang problema, that is 1 all over s minus 3. Then dito naman, ano ba yung hindi pala dito kasi kadugtong nito. So ganyan.
Ganyan po. Kasi ninagkasa. Ito naman, dito. No? So, ano ba yung 3 factorial? So, 3 factorial. Siguro marunong kayo maggawa ng factorial. No? Kahit hindi kayo nag-calculator. So, ngayon, that is 3 times 2. Palulowest term lang naman. So, halimbawa, pag 4 factorial, that is 4 times 2 times 3. 4 times 2 times 1. So, ganun lang naman. So, pag 3 times 2 times 1. So, 3 times 2, that is 6. So, 6 times 5, that is 30. No? So, positive 30. All over S to the power of 3 plus 1. 3 plus 1, that is 4. So, S4. So, ngayon dito, 4 times 5, 4 times 5, sorry. Negative 4 times 1, that is negative 4. All over S. Yan. So, ito na yung magiging sagot natin. So, yan na yung magiging sagot natin. That is 4. So, sorry. Hindi pala ito 4, kundi 9. 9 yung nalagay ko dito. So, okay lang naman. Palitan mo lang ng 9. Yan. So, that is 9 pala ito. Hindi pala 4. So, yan. So, ito na. Ito na yung sagot natin sa problem. Problem natin sa number 16. And proceed po tayo sa problem 17, 18, 19, 20. So, malapit na tayo mag 20. So, burayin natin yung solution. Then proceed po tayo sa next problem. Kaya kasi masyado itong erase up natin. Hindi na erase. So dito pala is pwede po kayo mag-request pala, no? So nakalimutan ko, pwede kayo mag-request. So search niyo na lang po sa Facebook, which is C lecture page, no? So doon pwede na po yung i-message yung page na po yun, then i-send niyo po yung tanong niyo kung may mga problem po kayo na nice niyo pasagutan, which is hindi niyo po maintindihan. So pwede po natin yung sagutan. So dito proceed po tayo sa ano bang last problem natin? That is 17. So 18 na tayo. That is 18. So, ano bang pwede natin gawin? So, that is the Laplace of sine na lang, no? Sine of, gawin natin hyperbolic ulit. Sine of 2t plus sine of, parang pabalik-balik na lang tayo. So, okay lang naman para masanay din tayo. So, that is 19 dito, no? 19. So, that is Laplace of, so, kasi ang ginawa ko, pinapabalik-balik ko kasi yan para mas maintindihan nyo po yung concept. Kasi kapag nag-inverse na po tayo, which is malilito na po kayo. So, mas maganda kung mas marami po kayong na-practice na problem para pagdating mo sa inverse, which is may idea na po kayo. Di ba? So, yan. So, that is plus cosine of 60 minus e to the 3t. Dito damihan ko. Yung cosine of 60. Yan. 60 po yan. So, hindi maklaro. That is 60. Sorry. That is 60. Yan. So, siguro okay na yan. Marami-rami na. So, unahin po natin yung problem natin sa problem po sa number 18. So, tingnan nyo. Sine of is 2t. So, ibig sabihin hyperbolic. So, gawin natin. Mag-ano na lang po natin. Tirahin natin by hyperbolic. So, ano ba yung formula ng hyperbolic ng sine? So, ayan. So, dapat kabisado na. That is ang formula ng hyperbolic ng sine. That is letter A all over A squared minus A squared. So, ano yung letter A? So, siguro alam niyo na yun kung ano yung letter A kasi ilang beses ko na po yung na-discuss. Ang letter A po, that is the coefficient of t, which is 2. So, that is 2 all over A squared minus A squared, that is 2 squared. So, dito naman, hyperbolic, hindi siya hyperbolic, that is sine. So, okay lang naman sine kasi parang pareho lang kasi yung hyperbolic pati sa sine. Kasi letter A pa rin yan, all over A squared plus 4. So, ang pinagkaiba lang nila is operation sa denominator kasi ang hyperbolic ng sine, that is negative. Then, ang sine po is positive. So, yun po yung kagandahan ng pag-familiarize po. Ang gawin mo na lang, i-combine mo kasi magkapareho po ang cosine pati sine. Ang pinagkaiba lang po nila, that is the sine po, yung sa ano po. Magkapareho pala yung cosine ng hyperbolic pati cosine ng trigo. So, sine lang po nagkakaiba. So, dito, halimbawa, pag nag-familiarize po kayo ng hyperbolic ng sine, isama nyo na rin pati sine kasi ang gawin nyo, pag makita nyo yung problem na hyperbolic, gawin nyo na lang ng negative pag sine. So, pag positive, pag hindi sa hyperbolic, is yung trigo na Laplace, gawin yung positive. So, parang binaltad lang, no? Sine lang kasi yan, konti lang naman yun. So, madali lang siya i-familiarize. So, that is A squared plus 2 squared, no?
So yan, so simplify, that is 2 all over a squared, 2 to the power of 2, that is 4. So dito naman 2 all over a squared plus 4. So ito na, di ba? Madali lang naman. So siguro kaya ko inulit-ulit ito dahil ang sa akin na kasi gusto ko kasi kayong mas ma-enhance masyado. Kasi pag nag-inverse na po ako, maraming mawawala. So mas kahit ituro ko yung concept, dapat kabisado niyo rin po yung sign. Kasi ganun din po yung sign, yung mga previous topic po natin. Kasi ganun din po yung gagawin ng mga teacher niyo, which is ipa-recall nila yung mga previous topic niyo sa Laplace. Kasi kapag hindi nyo po yun na-recall, which is hindi nyo po masyado naintindihan, wala po kayong pag-asa masagot yung inverse ng Laplace. Kasi sa inverse ng Laplace, may nakakalito rin. So, minsan, naghalo pa yan ng isolation, which is algebra pa. So, dinagdagan pa yan ng algebra, which is totally algebra talagang Laplace. Kasi ang purpose kasi ng Laplace is to convert the differential equation to the algebraic. No? So, yung ano pala natin, yung ordinary differential equation, kino-convert niya yan to algebraic. So kung tutusin, mas madali pa yung algebra kaysa sa calculus, di ba? So may advantage na kayo sa sa algebra. So ngayon, ito naman sa problem number 19 po tayo. So e to the 3t, ano ba yung e to the 3t? So ang formula ng e to the 3t, that is, di ba, binanggit ko na yung sa natin. Binanggit ko na po yan doon sa previous topic po natin na kapag may nakita po kayong exponential, ang formula po niyan is 1 all over s minus a. So, ang tandaan lang, ang letter a is always po, yan po yung coefficient ng function. Yan po yung coefficient ng exponent. So, halimbawa, pag ito yung exponent, ano ito yung coefficient? That is 3. So, yan po yung letter a. So, 1 all over s minus 3. So, dito naman, that is plus. So, dito, iniano ko lang, dinirect ko na lang. So, okay lang naman. So, pwede nyo rin gawin ganito. Halimbawa, i-separate nyo yun. I-Laplace din ito, i-Laplace din, i-Laplace nyo, and i-Laplace nyo. So, okay lang naman pag separate, no? So, dinirect ko na lang kasi siguro naman may alam nyo na yun kung paano, no? Kasi dumana tayo sa maraming problem. So, dito, cosine. So, that is s all over what? All over, ano ba yung cosine? Diba, pag cosine, that is positive. So, that is s squared plus 6 squared. Ano ba yung 6 squared? That is 36. Wag ko na lang direct, baka magalit yung estudyante. So, dito is what? That is, ito kasi, tignan nyo kasi ito. Ito, ang ano kasi dito, pag cosine kasi, halimbawa pag cosine ng hyperbolic, that is, same lang naman, minus a na lang dito, no? So, ngayon, ang gawin niyo po, tignan niyo yung problem sa ito yung problem ito. Tignan niyo. E to the 3t cosine 60. Ano ba yung pumapasok sa isip mo? Di ba yan yung formula dito? So, same lang. So, yan. So, ano ba yung formula? That is s minus a. So, that is s minus a all over, sorry, ano yung letter a? Ang letter a po dyan, yan po yung coefficient ng exponent. So, ang coefficient nito, that is 3. So, minus 3. So, dito, s minus 3, dito, quantity. Plus b squared. So, ang b mo, that is 6. So, that is 6 squared. So, simplify po natin. 1 all over 6, c squared, that is 36, no? So, yan. Minus s all over, minus 3. Then, dito, that is s minus 3. Quantity, 6 to the power of 2, that is 36. So, ito na. Yan na po yung sagot natin sa problem. Problem natin sa number 8, 19. Then, the last problem po tayo, no? Problem number 20 na po tayo. So, burahin natin yan. So, kasi may isang, may introduce ako ng formula, which is, kasi napapansin na, di ba, ang ginagamit na lang natin formula, which is yung formula natin sa 1, 2, 3. So, hindi nyo po nagamit yung, napapansin ko kasi lahat ng problem nyo, from problem 1 to 19, hindi nyo po nagamit ito. So, paano naman ginagamit ito, di ba? So, kalimutan ko, hindi pa ako nakabigay ng example dito. So, bibigyan ko na lang dito ng example kung paano ginagamit ito. So, although madali lang naman yan. So, tingnan natin. So, problem number 20. Yun ang gawin natin, problem 20. So, ano natin, masyadong madumi.
So, katulad ng sinasabi ko kanina, so mamaya explain ko sa inyo. So, ilagay muna natin, ano ba magandang problem dito? So, dito, ito yung gagamitin natin, ito yung problem number 4. Yung formula number 4 pala, sorry. So, halimbawa, paano ba natin, yung gagamitin natin na, ano dito? So, mas maganda dito kaya, or, so, dito pala, sorry, meron ko nakalimutan dito. Dito pala, pwede na po yung simplify. Di ba, yung ginagamit po natin yung mga yung ano natin, yung mga problem po natin dun sa mga previous problem, which is hindi no po sinimplify, sir. So, dito, always yung ginagawa niyo po, sir, is S minus A quantity. So, nakalimutan ko na, ito pwede pala i-simplify. So, pwede rin hindi. So, madali lang naman i-simplify yan dahil FOIL method yan, no? FOIL method ng algebra. So, madali lang siya. So, dito pwede rin i-simplify basta may quantity. So, okay lang naman kahit hindi nyo sinisimplify. Kasi ang ginagawa ko kasi is pinapares ko yung sagot ko dun sa box. Which is dun sa box po, hindi po sinisimplify. No? So, dun sa mga teacher, ang ginagawa nila sa mga estudyante, pinapasimplify nila yan. So, wala namang problema kung isisimplify mo yan. Dahil kapag sinimplify mo yan, perfect square of trinomial. No? So, pag binalik mo naman sa square of binomial, walang problema kasi babalik ka rin dito. No? So, walang problema dyan kung isisimplify mo or hindi, parehong tamang sagot mo. Basta alam mo yung concept. So, ngayon, proceed po tayo. Problem number 20. So, problem number 20, dahil nakalimutan kung paano ginagamit ito o nakalimutan ko ilagay kung paano, nakalimutan ko pala gawa ng problem ito, yung formula number 4. So, mag-isip tayo, anong magandang formula? Ano yung magandang problem dito? So, gawin na lang natin siguro gawin natin ganito. The Laplace of t, no, sin 5t. Yan. So, mas maganda yan. So, try natin daw na. So, bago ko yan sagutan, meron na akong ituturong concept. Which is yan po yung concept ng yung concept mismo ng yung concept po ng paano po ginagamit ito. Kasi siguro bigay ko ng dalawang problem dito kasi mas maganda kasi dito. So dito kasi is ang ginagawa kasi dito is derivatives niyan. So derivatives kasi dito, tingnan niyo, t to the power of n f of t. Ibig sabihin yan function of t. So walang problema kasi alam natin Laplace is a function of s or t. Kung sa problem po function of t. Pero pag kinonvert mo yan sa formula, that is a function of s, no? Kaya dito is makikita niyo na function of s, yung function of t. Kasi ang ibig sabihin lang po nito, nagmula yan sa problem. Then sumunod sa formula. So di ba, yun naman ang ginagawa natin, di ba? Pag nakita po natin yung problem, ini-equal po natin sa formula. Ano po yung formula ng problem na yun, di ba? So ngayon, ganun po yan. So tingnan niyo, ano ba yung n? Ito makinig mabuti yan. Ano yung letter n? Ang letter n po, sir, yan po yung exponent. Tandaan ng exponent ng isang function. So, hindi ibig sabihin ito exponent ng function. Ito po, yung sa coefficient mismo. Function din kasi yan, yung coefficient ng trigo. So, yan po yung n. Tandaan po, ang letter n po, yan po yung exponent ng isang t. No? So, ngayon, ito yung magiging formula niya. So, negative 1 to the power of n. So, dito po, take note po. Sorry, nakikita. Take note po, ang letter n is a exponent of t. So, ngayon, kung ang letter n is exponent of t, halimbawa lang, kung ang exponent ng t is 2, ibig sabihin lang po, kailangan nyo pong mag-derive ng dalawang beses. Kasi dito, derivatives ito. Kailangan nyo pong mag-derive ng dalawang beses. Kung ang exponent naman is 3, kailangan nyo mag-derive ng 3 beses. Ngayon, ang tanong, sir, ano yung i-derive? So, ang i-derive po natin or i-differentiate po natin is yung mismong problem. So, pag sinabing mismo yung problem, kailangan yung problem na yun, pag nakuha nyo na po yung Laplace niya, kailangan nyo pong i-derive. Ngayon, ilang beses po natin i-derive? Ang pagbabasihan po natin kung ilang beses po natin yan i-derive, based po sa exponent ng problem. So, kalimbawa, ito ang exponent ng problem. So, ibig sabihin, i-derive nyo yan ng dalawang beses. Di ba? Dalawang beses yan. So, ngayon, subukan natin yung problem number 1. So, dagdagan ko mamaya para mas maganda. So, ngayon, subukan natin yung problem number 1. Mas maganda kasi ito pag tinry po natin sa isang problem. Di ba? Kasi doon po natin maintindihan kung ano po. So, tandaan lang dito, nagdi-derive po tayo dito. So, kaya naglalagay ko dito, tingnan nyo, sa formula, may nilagay ako na
n is equivalent to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and so on, no? O etc. So ngayon, bakit yan ang nilagay kong number? Kasi hindi po natin alam, sa lahat ng problem kasi hindi po natin alam kung ano yung exponent. Malalaman lang po natin dun sa problem, pag nalagay na yung problem. Siyempre, pag nalagay yung problem, alam natin kung ano yung exponent, di ba? So, kaya naglagay ko ng mga number dyan dahil hindi natin alam. So, ang ibig sabihin ng number na to, yan po yung dami na pwede natin i-differentiate. So, for example, sa problem number 20, so gawin natin problem 21 para mas ma-practice natin yung sarili natin. So, halimbawa, problem number 20, so, ano yung exponent ng coefficient? So, ito, ano yung exponent? Di ba, imaginary coefficient na 1 yan. Then, imaginary na coefficient na 1. When imaginary exponent na 1. Di ba pag t lang kasi, halimbawa, pag t lang kasi dyan, may common sense na yan na may exponent na 1, imaginary. Di ba? Kasi kapag dinerive po natin, that is 1 with respect to dt. That is 1. So, dito mayroon itong coefficient na 1. Di ba? So, ngayon, gawin natin, bago natin yan i-derive, baka malito kayo, ang gagawin ng estudyante, i-derive niya direct. Mali po yun. Huwag niyo pong i-derive direct. Kasi tingnan niyo muna, ano ba yung problem? Naka-Laplace, sir. So, pag sinabing naka-Laplace, kailangan nyo munang kunin ang Laplace nito. Ano ba yung Laplace nito? So, ang Laplace po ng sine is what? Kalimutan na. So, ang Laplace po ng sine po is letter A. Ang Laplace po ng sine, that is letter A all over A squared plus A squared. Diba? So, yan po. That is A. So, that is A all over A squared plus A squared, no? So that is, so ano yun? Ano yung letter A? Ang letter A po, that is yan, yung coefficient ng function. So that is 5 all over what? A squared plus 5 squared. Then simplify po natin yan, that is what? That is 5 all over A squared, that is 25, no? So 25. So ngayon, ang gawin natin, itong Laplace na to, siyempre nakuha na natin ito, no? So ang gawin natin, itong Laplace na yan is gagamitin natin with respect to ds. Ibig sabihin with respect to s. Kasi tingnan niyo yung problem. Ganito kasi yan. Ganito yan i-isolate. Dito, t to the power of n, which is ito po. T to the power of 1. No? Ibig sabihin lang po, ang t to the power of 1, kung may 1 po yan na exponent, ibig sabihin lang po, magdi-derive po kayo ng isang beses. Bakit? Kasi ang t po is imaginary common sense. May exponent yan na 1. So, kung exponent niya is 1, ibig sabihin, kunin mo yung first derivative. So ngayon, ang tanong, ano yung equal ng formula? Negative 1 to the power of n. Eh, ang n po, yan po yung exponent. So that is 1. Di ba? Equal to f of n and function of s. Ibig sabihin po, ito, i-derive mo with respect to s. So ibig sabihin, ito yung sagot. I-derive po natin yung sagot natin with respect to s. So magiging ganito yan. So d all over ds. Di ba? So ano yung i-derive natin? That is 5. Yan yung sagot ng Laplace. This 5. Yan. So, ang ano ko lang dito, additional tips lang ha. Ang gawin nyo, ganito lang kasi yan, madali lang naman. So, ganito lang. Ang gawin nyo po, is tignan nyo muna yung problem. So, pag nakita na yung problem na which is applicable dito, no? Yung t to the n. So, ang gawin nyo po dyan is ano mo natin, alamin nyo muna yung exponent ng t. Ano ba yung exponent ng t? So, pag nakuha niyo yung exponent ng t, wala tayong problema. That is 1. Kung 2 ang exponent, wala tayong problema. Isi-separate lang ito. Ang kukunin mo lang yung sin 5t. So, ito na yung Laplace niya. Pag nakuha mo yung kasi, ang t po kasi, yan po yung t dito. Isa f of t kasi yan. Magiging f of t. Magiging ganito kasi yan. That is, yung t, magiging ganito. That is f of t to the equal to sin of 5t. Ganyan. Parang ganyan siya. So, ngayon, dahil nakuha na po natin yung Laplace ng sine, ano ba, pag sine yan, kunin mo muna yung sin 5t, kunin mo muna yung, ano ba yung Laplace ng sine, hindi po yan hyperbolic na sine, ha? Kung hyperbolic, walang problema, kunin mo lang yung hyperbolic ng sine. Pag nakuha mo na yung hyperbolic ng sine, balikan mo yung problem, ano yung exponent ng t, kung 2 yan, ibig sabihin, ito, i-derive mo ng dalawang beses, kung 3 po yung dun sa exponent ng t, exponent ng t, ito, i-derive mo ng 3 beses. Kung 4 yan, walang problema, i-derive mo ng 4 na beses. Ganun lang po yan. Nakabase po ang dami ng derivation natin sa laki ng exponent ng t. So, dahil ang t po is may imaginary exponent na lang na 1 o 1 lang mismong nakalagay, ito, i-derive po natin ng isang beses lang. So, yan. So, paano ba natin diniderive ito? With respect to s. Kasi tingnan nyo, exact talaga sa formula,
nung nagsimula daw siya sa problem, that is t pa yan, kasi function of t. Nung kinuha mo yung Laplace niya, that is s. So that is equal to function of s. So ibig sabihin, kukunin mo yan, i-derive mo yan with d all over ds, which is i-derive mo to with respect to s, no? So ibig sabihin lang po, yung letter s po na nakikita po natin dyan, hindi po constant, di ba? So parang normal lang derivative. Halimbawa, ang derivative ng s, that is 1 with respect to s. Di natin pwedeng gawin derivative nito with respect to dt dahil tapos na po yung function ng t, which is nasa s po tayo. So ayan, kunin po natin yung first derivative dahil exponent lang na 1 ang kailangan dito. Yung exponent ng t, that is 1 lang. So first derivative lang tayo. So ito, apply po natin ang quotient rule, no? Yung b du minus udb all over b squared. So I think familiar na po kayo sa ganitong formula, no? So yung quotient rule. So ang b po natin, that is denominator. Ang u po natin, that is numerator. So ano yung nauna? That is b. So that is s equal plus 25, no? Multiply sa derivative of u. Ang derivative ng 5, that is constant with respect to s. So 0 minus u, that is minus 5. Kasi ito pa yung u. Ang u po, that is numerator. Multiply sa db. So ngayon, ang db po natin, that is ito. Ano ba yung derivative nito? Ang derivative ng s squared with respect to s, that is 2s, no? So ngayon, ang derivative ng 25 with respect to s, that is 0. Bakit? Kasi constant yung 25, no? Wala naman siyang s, so that is 0 na yan. So ganyan. So dito, all over b squared, that is a squared plus 25 quantity. So simplify. Yan na po, simplify po natin. So simplify na lang natin. Ito, magiging 0 naman yan. I think, okay kayo dyan, di ba? Kasi siyempre, lahat ng i-multiply mo sa 0, magiging 0. So, dito na lang tayo. So, ngayon, negative 5 times 2, that is what? That is 10s, di ba? Kasi 5 times 2, that is 10. Lagyan mo na lang ng s dahil may s dito. So, all over what? All over dito. That is s squared plus 25 quantity, di ba? So, ngayon, ano yung gagawin natin dyan? Ito na yun. Ito na yung tinatawag nilang f of n, the function of s. Yan na po yan. So ngayon, sorry, yan na po yung sagot. Hindi pa. Tingnan nyo. Hindi pa yung nagsagot. Tingnan nyo. May negative 1 na formula. Kasi ito, problem. Ito yung formula niya. Pero ito rin ito. Ito problem. Ito yung formula niya. Ngayon, kung gusto nyo i-prove yan, walang problema. Gamitin nyo po yung integral sa infinity. Then, ang makukuha nyo pong sagot is yung formula niya dito. So, ganun lang po yan. Kaya nilatag ko po yung formula dito. Kasi kapag hindi ko po nilatag, ang gagawin nyo, i-integrate nyo po yan. So, kapag nagkamali po kayo ng integrate, ibang formula po ang makukuha nyo, which is makakaimbento ko ng ibang formula, which is hindi siya applicable sa problem. Ito, hindi nyo po makukuha yung problem. Hindi nyo po makukuha yung exact sagot sa books. So, kaya nilatag ko na lang po yung formula, which is yan na lang po ang gayahin nyo. So, ito na yung plus derivative. So, sir, bakit hanggang plus derivative lang kayo? Dahil alam nyo na yun. Dahil yung t dito, 1 exponent lang. Kaya nag-plus derivative tayo. Kung ang t po is ang exponent, that is 2. So, i-derive ko ito ulit ng dalawang beses kasi 2 ang exponent ng t. So, kaso 1. Kaya isang beses lang ako. So, ngayon, gagamitin ko na yung pinaka-last method natin, which is yung negative 1 times to the power of n. Di ba? So, negative 1 to the power of n. Ano yung n? Tanong, ano yung n? Sir, ang n po, yan po yung, ang ibig sabihin ng n, that is n, 1, 2, 3, 7, n, etc. So, ang ibig sabihin ng n, that is the exponent of t. So, ngayon, ano yung exponent ng t? 1. So, 1 po. Ilagay natin 1. So, multiply natin by what? Multiply natin by 10s all over s squared plus 25 quantity. Yan. Yan lang. So, ngayon, yung 1 na yan, tingnan nyo, yung 1 na yan, pag may exponent, magiging what? Wait lang, negative pala ito, sorry. Kasi negative 5 times 2, that is negative 10. So ngayon, itong 1 na to, pag in-square root mo yan, sa isang negative 1, that is positive, negative 1 pa rin. Bakit? Kasi, wag sana kung negative 1 quantity, magiging positive 1 yun, di ba? Agree naman kayo, no? Magiging positive 1. Kaso, 1. So, 1 to the power of, negative 1 to the power of 1, to the rest of 1, that is negative 1. Ngayon, negative 1 times 10, that is what? That is negative 10. Negative 10 is all over s squared plus 25 quantity, di ba? So, ito na. Yan na yung sagot. Di ba? Madali lang naman.
So, madali lang naman. Ang tips ko lang sa inyo, ganito lang. Una, siguro ito lang, yung problem number 20 muna ako, no? So, dito na lang muna. At least, bibigyan ko na lang kayo ng tips or idea kung paano ito sinosolve or paano siya madali maintindihan. Kasi ang gagawin nyo na lang po, unang step. Ang first step mo, tignan mo yung problem. So, pag nakita mo yung problem, tignan niyo yung exponent ng t. Ano yung exponent ng t? So, ang t po, ang exponent, halimbawa, kasi naka-indicate naman yan sa problem, halimbawa, 2. Kung ang exponent ng t is 2, then walang problema. Ibig sabihin lang po, pag 2 ang exponent, ibig sabihin lang, kukunin mo yung second derivative ng Laplace nito. So, ngayon, pag alam mo na yung exponent ng t, kunin mo na yung Laplace nito. Halimbawa, kung cosine yan, wala problema. Hanapin mo yung formula ng cosine sa Laplace. Then, pag nakuha mo yung exact value nito sa Laplace, ganito, halimbawa, pag nakuha mo yung cosine nito sa ganito, i-derive mo na ito. Ngayon, ang tanong, ilang beses mo siya ma-derive? Malalaman mo yan sa exponent ng t. Kung 2 yung exponent ng t, ibig sabihin po, yung Laplace na nakuha mo dito, i-derive mo ng 2 beses. Ngayon, pag nakuha mo yung derivation ng 2 beses, i-multiply mo na siya sa negative 1. So, ngayon, hindi always 1 po ang exponent ng negative 1. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng, ito lang kasi yan, n. Ibig sabihin nito, ang n po, yan po yung exponent ng t. Kung 2 yan, kung 2 yung exponent nito dito sa t, at ito na-derive mo ng 2 beses, ito, halimbawa ito yung kinalabasan, ito gawin mong 2. Ngayon, kung gawin mo yung 2, yung negative 1 to the power of 2, that is positive 1. Then, pag minultiply mo, that is positive. Hindi na siya maging negative, di ba? So, bakang gawin na, gawin siyang negative. So, which is mali. Which is tama na sana yung solusyon mo, nagkamali ka pa sa sign. No? Kasaklap naman. So, yan po yung, I think ito na po yung last problem po natin sa problem number 20. So, proceed na po tayo sa inverse of Laplace, which is the last topic of differential equation, no? So, kung may katanungan kayo, walang problema, comment niyo na lang. Then, kung may request kayo na problem, i-search niyo po sa Facebook, which is C Lecture. So, i-chat niyo po yun, then pwede po kayo mag-ask doon. Kung ano yung kahit anong tanong ng math, basta belong sa civil engineering, no? So, maraming salamat.